ang isa sa pinakamalakas na retainer na hindi mo aakalaing may kakayahang gumamit ng special magic. Dahil dito nga natin masasaksihan mga lods ang unang pagkakataong makakaharap ni Arthur ang isang retainer at mukhang mahihirapan talaga ang ating bida sa sobrang bilis ng babaeng ito. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan biglang sumulpot ang isang Alacrian sa likod ni Cedre upang umatake gamit ang kanyang axe attack. Subalit parang ang may observation na haki itong si Cedre mga lods na bigla na lamang dumapa at nagpakawala ng matinding suntok sa sikmura ng Alacrian soldier. Parang nanalo lang ng loto si Cedre sa sobrang saya matapos pabagsakin ng kalaban at napansin niya na parang may sinasabi sa kanya si Arthur ngunit hindi naman niya ito naririnig. At habang umaapaw ang kanyang kasiyahan, napansin niya ang isang bagay na paparating na talagang umilaw sa kanyang mga mata at bigla na lamang tumagos ang isang atake na hindi inaasahan na rektang tumama sa kanyang katawan. Maya-maya napasigaw sa pangalan si Jonah na nilapitan si Cedre at parang ang nawala siya sa kanyang sarili na sumigaw ng hindi habang lumuluha. Biglang umatake ang dalawang Alacrian sa likod ni Jonah ngunit wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya, basta si Cedre lang ang inaalala niya. Kaya buti na lang dumating kagad si Arthur para linisin ang dalawang Alacrian. Kinuwelyuhan ng ating bida si Jonah habang lumuluha at napasabing, "Tanga ka ba? Anong ginagawa mo sa gitna pa ng digmaan? Kailangan mo nang umalis kagad dito." Subalit si Jonah ay patuloy pa rin sa pag-aalala kay Cedre na para bang hindi man lang niya naririnig ang mga sinabi ni Arthur. Ngunit maya-maya may biglang umilaw sa gilid na isa palang palaso at buti na lang ay kaagad na salag ni Arthur ang atake gamit ang Dawn's Ballad at napamura na lamang siya kay Jonah. Habang napatitig ang ating bida kay Jonah, inis na sinabi ni Arthur sa kanyang sarili na wala talagang kwenta ang taong to. Nagsasayang lang siya ng kanyang oras para pagalawin ng isang soldier na hindi man lang kayang ihak ang sarili para bumalik sa battlefield. Subalit biglang sumagi sa isipan ni Arthur mga sandali na nakasama niyang dalawa, isang bagay na hindi mapapalitan ng luha kahit sa kaunting oras lang na nilaan niya sa dalawa. Kaya napapikit mata na lamang si Arthur na hinampas ang batok ni Jonah at kagad niyang binitbit ang dalawa. Ngunit makikita natin dito mga lods ang napakaraming Alacrian na sumalubong sa kanya at may kasama pang mga palaso na kasalukuyang lumilipad sa ere. Ginamit ni Arthur ang wind attribute upang protektahan ng sarili laban sa mga palaso at bigla niya itong inirelease sa dash para patalsikin ang mga augmenter na sumugod sa kanya. Ngunit may tatlo pang long range augmenter na sumalubong sa ating bida gamit ang mga pana. Kaya nang nai-release ang mga palaso, no choice ang ating bida kundi gumamit ng static void para ilihis ang kanyang sarili sa dinadaluyan ng oras na para bang pinatigil ni Arthur ang oras. Napaselebrate pa ng saglit ang mga Alacrian nang nakita nilang bumaon sa ulo ni Arthur ang isa sa mga palaso. Ngunit ang hindi nila alam ay kinagat lang pala ng ating bida ang palaso na to at napasabing, "Patay kayo sa akin ngayon." Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakitang dinudusak-dusak ni Madam Astera mga medisinang kailangan ng mga sugatang sundalo at may bigla na lamang siyang napansin. Si Arthur na dumating kasama si Cedre at Jonah. Kaya napatanong siya kung ano ang nangyari sa dalawang to. Tahimik na ibinaba ni Arthur ang dalawa at sinabing, "Ikaw na ang bahala kay Cedre at pakibantayan mo yang si Jonah." Biglang hinawakan ni Jonah ang binti ni Arthur at napatanong na bakit hindi mo siya niligtas, kagaya kung paano mo ako niligtas kanina. Wika ni Arthur na hindi niya kayang iligtas ang lahat. Ngunit sumigaw si Jonah, "Sinungaling ka." Alam niyang kaya ni Arthur kung gugustuhin ito dahil isa itong lance at napansin niya kanina ang ilang segundo na akala niya na naginip lang siya na biglang tumigil ang palaso sa ere. Ngunit kinuha ni Arthur ang kanyang binti para makaalis na at sinabing, gaya ng sinabi niya kanina, hindi niya priority na iligtas ang lahat, lalo na kung nasa gitna ng digmaan. Tugon ni Jonah na hindi man ganun katagal na kilala ni Cedre si Arthur ngunit kung buhay pa sana siya ngayon, biglang bumalik si Arthur at kinuwelyuhan si Jonah at napasabing, "Pasensya ka na kung may nangyari man sa kaibigan mo pero itigil mo na yung katangahan mo."
Dagdag pa ni Arthur na may mga kalabang hindi mo kayang ma-imagine ang lakas. Mas malakas pa sa kahit na sinong adventure na pinapanalanginan mo. At ngayon gusto mong ubusin ang lahat ng enerhiya para iligtas ang lahat. Kung gagawin ko yan, sino ang pipigil sa kanila? Ngunit patuloy sa pag-agos ang luha ni Jonah na napasabing nangako siya nung mga bata pa lamang sila at gagawin na sana niya ang bagay na yon. Gusto niyang pakasalan si Cedric. Napawi ka na lamang si Madam Astera na siya na ang bahala kay Jonah na makikitang patuloy pa rin itong umiiyak at hindi pa rin naipasok sa utak ang mga sinabi ni Arthur. Kaya umalis na lamang ang ating bida, dala-dala ang napakabigat na balikat. Pagkatapos maya-maya ay pinakitang tumatakbo si Arthur habang naririnig ang mga malalakas na tunog mula sa labanan at dito'y nakita niya ang napakatinding labanang nagaganap sa side ng division ni Captain Glory. May biglang tumawag sa pangalan ni Arthur at ito pala ay si Vanessa Glory, kaya napasabi na lamang siyang, "Ang dungis na mukha mo ah." Tugon ni Vanessa na yan ang bagay na hindi mo pa rin pwedeng sabihin sa isang babae kahit nasa gitna pa sila ng digmaan. Biglang nagsalita si Selvi sa isipan ni Arthur na pabalik na daw siya, kaya tinanong ng ating bida kung may nahanap pa si Selvi. Natugon naman itong may taong papunta na dyan at sobrang lakas niya. Kaya parang binagsakan ng kaba si Arthur sa sinabi ni Selvi at napatanong si Vanessa kung ano ang nangyari. May nangyari ba? Na mabilis namang sinagot ni Arthur na dalhin mo ang laban sa ibang lugar kahit saan basta ilayo mo lang dito. Nilinaw ni Vanessa kung ano ang ibig sabihin ni Arthur sa kahit saan o baka gusto nitong sabihin na umatras na sila. Napaliwanag pa niyang napatumba na nila ang halos lahat na long range conjurer at marami na rin silang napabagsak na augmenter kaya wala nang mage advantage ngayon ng mga alakrayan. Hinawakan ni Arthur ang balikat ni Vanessa at mahinahon na sinabi, may paparating. Isang taong kasing lakas niya o di kaya mas malakas pa sa kanya. Gusto lang niyang ilayo ni Vanessa ang mga sundalo dito upang hindi madamay sa magiging laban nila. Nagulat si Vanessa sa sinabi ni Arthur dahil plano nitong haraping mag-isa ang kalaban. Kaya ipinaliwanag ni Arthur na ito ang dahilan kung bakit ipinadala siya dito in case magkaroon ng ganitong sitwasyon. Kaya hayaan na lamang nilang iwasan ang mga walang saysay na kamatayan ng ibang sundalo. Naunawaan ni Vanessa ang gustong sabihin ni Arthur sa kanya, pero dapat siguraduhin daw ni Arthur na babalik ito ng buhay dahil kung hindi, siya mismo ang pupunta para kunin lang si Arthur pabalik. Nagpromise ang ating bida at kaagad sumakay si Vanessa sa kanyang band at muli na naman niyang pinaugong ang kanyang boses sa pagsisigawan na aatras na sila. Narinig ng lahat ang sigaw ni Vanessa na makikita natin dito mga lods na marami-rami na rin talagang napabagsak ang mga taga-dikatin ng mga Alakrayan soldier habang si Captain Odir ay parang naguguluhan kung bakit ngayon pa sila aatras panalo na sana sila. Habang nakikita ni Arthur na unti-unti nang umaatras sa mga taga-dikatin, sinabi niya na okay lang naman. Dahil hindi naman talaga Alakrayan ang tunay nilang problema at alam niya na makakaya ng division ni Captain Odir at Vanessa kahit wala na siya. Dumaan si Arthur sa mga kakahuyan para mag-shortcut at parang ninja lang naman ang ating bida na tumatalon sa mga naglalaki ang sanga ng kahoy habang sinusubukang kontakin si Selvi upang tanungin kung nasaan ang kalaban. Biglang may nagsalita sa gilid ni Arthur na napasabing, "Ang cute mo naman, boy." Bigla itong nawala sa gilid ni Arthur at napawikang, "Nawawala ka ba, boy?" Kagad ginamit ng ating bida ang Realm Heart upang mas lalong lalakas ang kanyang vision, lalo na sa mana flow since ini-improve ng Realm Heart ang kanyang perception. Nakita ni Arthur ang biglaang pagkawala ng kalaban sa ere at lumilipat-lipat pa ito sa ibang lugar na parang naglalaro na wika pa ng kalaban na ang bilis daw ng mata ni Arthur para makita siya ng ganito kabilis. Patuloy sa paglipat-lipat ang kalaban gamit ang kanyang mala-special na kapangyarihan at bigla na lamang itong lumitaw sa likod ni Arthur at hinawakan lang naman ang ulo niya na napasabing, "Napakagwapo mo naman bata ka at napakainit pa ng katawan mo." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!